Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang parish priest ng Holy Cross Parish, Makati City at regular host ng programang Healing Touch sa Veritas sa Radio Veritas 846. Narito po ang ating speaker sa topic na Anointing of the Sick para sa buwan ng Hulyo. Please welcome Father Benjamin Hugueta Jr. Magandang hapon po sa inyo. Nagbabalik po si Father Benji. Sa Healing Touch, kilala ko para bilang Father Love. Yun. Anyway, so nung nakaraang episode po, pinag-usapan natin yung maikling kasaysayan ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Nakita natin from 8th century, lahat pwedeng mag-anoint, tapos kahit anong sakit, kahit di malala, pwede mag-anoint, no? At paulit-ulit, yan. At ito yung pinakamahalaga na yung emphasis sa healing of the body, yan. At ang mga bata, mga sanggol, pwedeng i-anoint. Tapos nung mag-11th century na, parang nabaligtad, no? Only priest can do the anointing, hindi pwede yung mga lay or even yung deacons. Kailangan yung in danger of death, no, yan. Tapos the emphasis is on the forgiveness of sins, no. Yan is the major effect of the sacrament. Pinapatawad ng kasalanan, no. Tapos yung mga bata hindi na ina-anoint, no. Kailangan yung pwede na mag-commit ng mortal sin, yung mga bata hindi pa, no? So major change. Tapos nag-Council of Trent. Sa Council of Trent parang nagkaroon ng combination, no, na dapat the healing is whole, no, both body and soul. Hindi naman magkahiwalay ang body and soul, no? Kaya dapat ang tao pinapagaling din siya, no, yung kanyang katawan at kaluluwa, no? So yung pumasok na yung ganong kaisipan, kaya lang talagang nag-shift ang emphasis sa dying, no? Kaya yung mga panahon na yan, the Council of Trent, talagang yung sakramento na reserve masyado sa mga nasa bingit ng kamatayan, no? Pero nung dumating na yung Vatican II, medyo may konti na tayong pagbabago din, no? So ito na po, no, yung mas tamang pagtupad sa sakramento na ito. Ito ay binigyan ng pangalan na sakramento ng pagpapahid ng banal na langis at pagkalinga sa may sakit, no. Yan. So i-emphasize na dito, ganun pa din po, no, both body and soul, pero hindi na lamang po sa nasa bingit ng kamatayan, no. Kahit hindi naman bingit ng kamatayan, pero sabihin nating medyo malalang sakit, yan, o kaya yung matagal na pagkakasakit, no. Yan, yung sabihin natin na hypertension, no. Matagal, hindi ka naman yan yung may taning na sa buhay, no. Pero alam mo na life-threatening din 'yon, no. Hindi mo lang alam kung kailan. Yung mga ganyan ba, pwede naman sila rin maka-benefit, no, sa sakramento na ito. Yeah. So ang layo na ng pinagbago ng ating sakramento, no. At ngayon mas defined siya, mas maayos, pero may mga iba pa rin mga kailangan pang linawin, no, when we talk about the rite of the sacrament, the rite of the sacrament of anointing, no. Last week, eto bago ako magsimula, last week kasi ang tanong kahit ba hindi malala ang operasyon na gagawin sa isang tao, pwedeng bigyan ng anointing. Sabi ko pwede, no. Pero ito isang tanong na pwedeng pabiro, pero how do we treat it? Father, may magpapa-anoint, magpapa-plastic surgery siya. Bago siya i-plastic surgery, pwede niyo po ba siyang i-anoint? Diba? Anong kaya magiging tugon ng pare o ng simbahan sa ganitong kaso? Hindi naman life-threatening yon. Okay, tsaka alam natin, medyo vanity yung pagpaparetoke, pagpapa-plastic surgery, no? Darang ganon, no? Kahit ganun po, ito ang lagi nating magiging pong prinsipyo ay kailangan niya ng pagkalinga ng simbahan. Sabihin natin ito ay improvement of
his or herself, no? O sabihin din natin baka may konti siyang vanity sa sarili niya, no? Pero maaari naman talaga din siyang mapahamak sa isang operasyon na kahit yan ay hindi naman tungkol sa sakit niya, kundi para lang sa sarili niyang pagpapaganda, no? Kinakalinga din natin yan, no? Pero so the church can also anoint that person kasi hindi tayo nagpapakakampante, di ba? Paano nga kung may mangyari in the process kahit napakasimple ng operasyon? At least we give the sacrament to the person, no? Yung mapanatag mo lang yung loob niya, sapat na yun eh. Paano pa kung before that nagkumpisal siya? Di nabigyan mo rin ng kagalingan ng kanyang kaluluwa, di ba? Yan. Anyway, ito na po yung sakramento natin, pag-usapan natin yung rito, no? The rite of anointing of the sick, meron po yung mga bahagi, no? The sprinkling of the holy water, confession, if possible, no? If possible or if needed, ganyan. The penitential rite, actually pinag-iisa ko na lang yan sa pagpaliwanag natin, confession and penitential rite. The liturgy of the word, the laying of hands and anointing with holy oil. Actually, in between ng liturgy of the word tsaka yung laying of hands, merong dinadasal dyan eh. Yung panalangin ng pagpapasalamat. No? Pero kasama na yung sa buo. May dinagdag ako dito no, na ito naman ay nabasa ko lang din naman no, sa iba kong sources. No? Paano kung di pa nakukumpilan? Pwede bang kumpilan o kailangan pa bang kumpilan? Yan. Paano kung hindi na makapagkumpisal? May apostolic pardon po. Paano yung mamamatay na po? May viaticum po, no? Yung last communion for the dying. Yan. So yan ay part pa din ng magiging part siya ng sacrament ng rito kapag iba na yung sitwasyon ng may sakit na. Pero pag isipin lang natin na siya ay nakakapagsalita pa, hindi pa naman dying. Ito po yung ating paraan natin ng pagtupad sa pagpapahid ng banal na langis, no. Pero bago 'yan, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, no. Pagka ginagamit yung salitang pagpapagaling, no, papagalingin yung may sakit, hindi po ito nangangahulugan ng panggagamot o pagpugsa sa karamdaman, kapansanan na nilalayon po ng medisina. No? Hindi kami mga doktor. Pupunta kami doon para gagamutin namin siya. No? So hindi po yun yung ibig sabihin. No? Yung hanapin natin yung cause ng sakit niya. Hindi naman po namin magagawa yun. No? Tapos hindi nga kami magre-reset. Baka mamaya migay yung reseta sa sa pari. Hindi po ganoon, no? Ngayon, maaaring magkaroon ng pagpapagaling sa pamamagitan ng buong pagkalinga na sumasakop sa katawan, kaluluwa at espiritu, no? Yan. Kasama na rin po yung isip, no? Ang pagpapagaling na gagawin ay, of course, tayo naman po umaasa tayo ng physical healing, no? But aside from that, kasama din po yung spiritual, psychological, and spiritual healing, no? Kasama po din po yung mga yan sa pagpapagaling na nais nating ibigay sa isang tao, no? Yan. Okay. So, unahin po natin yung sprinkling of holy water, no? Yan, pagkatapos po mag-antandan ng krus, yan po yung unang gagawin ng pari eh. Babasbasan, no? Ng banal na tubig yung may sakit, no? Of course, you can extend it in the surroundings, no? Ano po yung, para saan po yung sprinkling of the holy water, no? To remind us of our baptism. Okay? Alam niyo tayo, mga Katoliko, minsan nakalimutan natin, binyagan tayo, no? Na tayo ay para kay Kristo. Yan. Hindi po ito renewal, no? Pag renewal, may yan meron yang pagpapahayag ng pananampalataya, no? But just a reminder, no?
that as a baptized person, at the beginning of our life, no, our parents commit us to God, and as we grow and mature as a person and in our faith, no, we uh, continue that commitment to God, no, by our own decision. Yan. Kasi pag malaki na tayo, kaya na natin yan. No? Pero yung dapat alam natin na binyagan po tayo. Alam niyo, ang ganda, maano ko lang may isingit ko lang to kahit paano. No? Sa binyag po, o sa pag nagmimisa ka po sa patay, meron pong dinadasal doon. No? Yung may part po doon na dinadasal para po sa namatay. Sabi doon, gamitin ko na lang yung pangalan ko, kunwari ako yung namatay, baka matakot kayo pag kayo Noong si Benjamin ay namatay, siya'y nakaisa ni Kristo. Noong si Benjamin ay binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon si Benjamin ay pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. See, yun po yung binyag natin. When we were baptized, we die in Christ. Bininyagan ka, tapos namamatay ka. Hindi po, namamatay po tayo sa kasalanan. Namamatay tayo sa kasalanan ng dahil po tayo po ay pinapatawad ni Kristo. Pinapatay po sa atin ang kasalanan. We die. Okay? And then, we rise again. Okay? In a new life with Christ. So parang bagong buhay talaga kay Kristo ang binyag, no? It should change the person, no? Yung isa nakakalimutan natin. Siguro nga dahil bata pa tayong binanyagan, baka hindi na natin alam. Kaya lang the role of the parents and godparents, talagang papasok yan. Na habang lumalaki yung bata, alam niya na siya ay Katoliko, Kristiyano. Kaya nga pag ako nagbibinyag, sinasabi ko sa parents, mga anak nyo naman po, kayo din po parents, magsimba po kayo. Huwag niyong kalilimutan na kayo binyagan, ha? Okay? So yun, mahalaga yung paalala sa kanila. So, to remind us of our baptism. Ito nga challenge Alam niyo pa ba kung kailan kayo bininyagan, ha? Yan. Research niyo, ha? Kung tayo sa parokya kung saan kayo bininyagan, hindi kung anong date nakalagay. Okay? Yan. Ang sprinkling of holy water is to remind us that this sacrament is for the baptized Catholics. Yung tinanong yun nung last episode, tinanong kung pwede bang tumanggap yung hindi Katoliko. Hindi po, kailang Katoliko po, baptized Catholic, no? Kaya yung sprinkling of the holy water is to remind that this sacrament is for the baptized Catholic. Okay. Parang minsan, ganyan ba kayong mga Katoliko? Ang damot nyo naman. Alam nyo, makwento ko lang ito, no? Minsan, nahaharap po kami sa mga ganyan, no? Kasi may lalapit talaga sa simbahan, na hindi Katoliko, Magpapamisa sa patay, pero not Catholic. Pero Katoliko yung, yung kamag-anak nung namatay. Pero kunwari yung namatay, hindi Katoliko, tapos may ilang member sila ng pamilya na hindi Catholic, no? Pero may ilang member doon na Katoliko, gusto anong gagawin natin? Hindi naman po siya Katoliko. Yung mga ganyan, no? Kaya gagawin mo na lang yon para doon sa pamilya, no? Kasi kailangan Katoliko, May mga ganun pong mga mga pagkakataon, no? Ngayon, pagka hindi Katoliko yung magpapahingi ng anointing, anong pwedeng magawa, no? So, of course, you cannot do the sacrament, but you can pray for the person who is dying, no? Pero you cannot anoint the person, but you can, use a Catholic prayer for the dying. Yan. Madali naman pong ipagdasal ang may pero you cannot do the rite of the anointing. Okay. So, parang sa mga ganyan, hindi naman natin gusto na tayo ay madamot. Makasarili itong mga to. Hindi. Kaya lang, hindi naman yun talaga ganun dapat. But, pupuntahan mo pa rin, accommodate mo pa rin, no? Para na kaya mo magawa bilang isang pari na hindi mo naman nilalabag, no? Yung patakaran ng simbahan, no?
So you can do that, no? Ipagdasal mo siya pag hindi siya Katoliko. Yan. So marami pang mga ganyang example, mga kapatid, no, na na-encounter kami mga pare, no? Kasi minsan sa simbahan talaga lumalapit yung mga tao, no? Hindi minsan, madalas pala ng mga Katoliko, pero minsan yung mga non-Catholic sa simbahan din ang punta. And ito maganda to po, no? To drive away evil. Paalisin ang mga demonyo sa kapaligiran. No? Sabi dito, it repels the devil because the more we draw close to God in the sacraments and with the use of the sacramental, the holy water, the less power the evil one has over us. So, pag maalala ninyo, pagka nagbe-blessing po ang pari, kunwari ng bahay, no? Hindi lang yung prayer of blessing, no? Binabasbasan, pinababanal ang isang lugar, no? But also part of the prayer is to drive away the presence of the evil spirit, no? So, ganun din po yun sa mga may sakit. Kapag binabasbasan ng banal na tubig, ayaw natin na yung mga masamang espiritu, mga demonyo na yan, nag-aabang dyan. I-imagine nyo, nakalimutan. Pero yung senaryo ng namamatay, no? Tapos nag-aabang yung demonyo para kunin yung kaluluwa niya. Dadating ang pare para hindi makuha ng demonyo yung kaluluwa, but iligtas siya at kunin ng mga anghel. Hindi natin makikita yun, no? But try to imagine, no, in your mind, ganun po nangyayari sa kamatayan. No? And we want the devil to go away. Diba? Kaya we bless the place. So, mas maganda, no, kung medyo naman hindi naman masikam pang lugar, and makakakilos ka, yung bed nung may sakit o yung lugar na may sakit, bless mo siya, and then bless also, konti lang, paligid lang, no? Yan. Okay? So, lumayas kayo. Hindi mo na sasabihin nyo, no, pinalalayas natin ang mga masasamang espiritu na yan, no? Nag-aabang talaga eh. Mga yan. Lalo na yung mga, sorry, okay, magalit sa akin, pero yung talagang tumalikod sa Diyos, mga makasalanan, tuwan-tuwa na yung mga demonyo niyan. Pero, siyempre, ang ating Panginoon, hindi rin papayag na gano'n, no? That's why we have the sacrament. Parang last chance, no? Last attempt to save the person, no? From eternal condemnation. Ang gagawin pa rin niya ng Panginoong Jesus, gagawin niya ng simbahan para sa yumao, no? Yan. We go to confession and penitential rite. Yan. Ito lagi maraming magtatanong dito later, no? Pero sa rito po, nakalagay kasi doon, pagngungumpisal, kung kailangan, no? Yan. Pangungumpisal, hindi naman ganun, pero parang ganun din, kung gusto nung may sakit. Pero kami po, mga pari, no, when we are called, no, for a sick call, pumapasok, yun na po agad, no, parang kasama na yun sa rito na gagawin, no, na mapakumpisal yung may sakit. Bakit po? To give the opportunity, no, to the sick who has not been to confession for a long time. Marami pong ganun kasi, no? May iba talagang bihirang-bihirang magkumpisal at sa sobrang bihira, yung ang susunod nilang pagkukumpisal ay yung malapit na o yung may sakit sila o nasa bingitan ng kamatayan, no? Eh kung hindi mo papakumpisalin, eh baka hindi man makapagkumpisal yun, no? Pero yun nga, kahit hindi niya kasi pwede niyang sabihin hindi ko kailangan eh, pero pwede mo sabihin kailangan, maganda po magkumpisal din kayo, no? Yan. Well, kung kailan mo yung tao na yun, mabuting tao naman yan, parang hindi naman urgent yung pagkukumpisal, of course you can, skip that part, no? Ng pagkukumpisal. But then we still have the penitential rite, no? Pero anyway, so sa confession, to purify the soul of the sick, yan, and prepare the sick for the sacrament.
yung pagtanggap niya ng sakramento. Kasi kailangan yun. Ano? And kung hindi naman kailangan, we still have the penitential right to humble ourselves and ask the mercy of God. Diba? So ito po yung part na to na ano no, na ginagawa din natin. Actual ginagawa natin to sa mga sakramento, no. Yan, lagi mayroong penitential right. Ibig sabihin, excuse me. Ibig sabihin, may part doon na before we worship God, we pray to God, we also ask God to bestow His mercy on us, no? Tignan tayo ng may awa ng Diyos. Kasi hindi naman natin ito magagawa kung wala yung yung awa, no, ng Diyos, kapatawaran ng Diyos sa atin, no? So yan, kunwari, misa, may penitential right yan, kumpil. Sa lahat, may penitential right yan, no? We always humble ourselves, no? Actually begging the Lord, no? For His mercy, no? Kaya, Panginoon, kaawaan mo kami, no? Maawa sa atin ang Diyos. Okay? Lagi natin ginagamit yung salita na yan, eh. Sa awa ng Diyos, magagawa ko to, no? Sa awa ng Diyos, gagaling ako. Sa awa ng Diyos, magkikita tayo, no? O kaya sinasabi natin, may awa ang Diyos. Kumusta na yung sakit mo? May awa ang Diyos, ito okay pa, may awa ang Diyos. Alam natin, nabubuhay naman talaga tayo kasi may awa ang Diyos, di ba? Mga kapatid. Yon, ha? So, our humility before God. Okay? Yan. So, the liturgy of the word. Meron pong part dyan na babasahin ng pari, no? Ang nasa liturgy natin ay yung galing kay Saint Mark, no? Yan, yung sinugo niya yung mga alagad, no? Para pahayag ang pagsisisi ng kasalanan. Tapos, pagalingin ng mga may sakit. Okay? Pero, sa intro, sa sakramento na ito, binabasa naman natin yung portion ni Saint James, no? Meron bang may sakit sa inyo, ipatawag niya ang pari ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. Yan. At siya'y babangon kung siya'y nagkasala. At siya'y patatawarin kung siya'y nagkasala, no? Okay? So, yan, binabasa natin yan, no? Pag tayo po may mga sakramento, may mga Bible text tayo na binabasa to support us, no, that what we are doing comes from God. Okay? It has a biblical basis. Kunwari mga sakramento, ang basehan natin dyan ay ang salita ng Diyos at siyempre by tradition yung gawa ng mga Kristiyano, no? At siyempre yung ginawa at halimbawa ni Kristo. Okay? So maliwanag kapag binasa natin yung mabuting balitang ito tungkol sa pagpapagaling, magre-register agad sa may sakit, no, na ito ay gawain ni Kristo. Okay? Tandaan nyo, sakramento po ito, ha. Ginaganap ito ng isang pari, no, in the person of Christ. Okay? Hindi siya si Kristo, hindi kami si Kristo, no? But in the person of Christ, no? Kung pwedeng sabihin we represent Christ, no? Kami po yung gagawa noon para sa taong may sakit na ito, to remind the person, no, that this is the work of Jesus, the work of God. Yung sa liturgy na yun, sa Word of God na yun, mababasa natin, Jesus sends the apostles to proclaim repentance and cure the sick. Yun yung kanina ko po sinasabi, no? Kaya, mas malinaw na sa simbahan, mas malinaw sa atin yung magkasama na intensyong mapagaling ang kaluluwa at katawan, no? Kasi nga, yung pagpapahayag ng kapatawaran ng kasalanan, no, na magsisi sila, bahagi talaga yon ng ng magiging rito ng pagpapahid ng banal na langis, no? Kailangan talaga mayroon pong pagsisisi ng kasalanan, no? Kasi iuugnay natin lagi yan sa panalangin may pananampalataya. Mamaya babanggitin ko po uli yan, pero di ba pag may pananampalataya ka, dapat
ah, magsisisi ka sa kasalanan mo, no? Hindi naman pwedeng hindi ka nagsisisi, gumagawa ka ng masama, pero magpamananampalataya ka sa Diyos. Paano magiging panalangin may pananampalataya kapag hindi naman tayo nagsisisi, no? Kumbaga, nililinis natin ang ating kalooban, ng ating kaluluwa, no? So, magkakatuhog, no? So, kaya nagsisisi tayo kasi gusto natin ang panalangin natin ay panalangin ng pananampalataya. Okay? So, just to make, lagay lang natin sa konteksto, kunwari, may dalawang tao dito, yung isa, kriminal, yung isa, lay minister, pareho silang nagdasal, no? Sino may nananalangin na may pananampalataya? Di ba? Yung criminal ba o yung lay minister? Hindi natin alam kanilang kalooban, no? Pero sabihin lang natin, criminal nga yan, may mga napatay na yan. So, siyempre hindi malinis ang kalooban niya, no? Tapos magdadasal ka. Pwede ba yun? Magdadasal ka pero puno ng kasalanan yung puso mo. Parang yun yung punto doon, no? Yun. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, liminis ka, pwede may kasalanan din yan. Pero alam mo na naglilingkod yan sa Diyos, mas, naintindihan natin yung panalangin niya ay panalangin may pananampalataya. Diba? Yun. So, talagang depende yun sa yung sa kalooban ng tao, no? Ayan. Yung kalooban ng tao, hindi naman natin nakikita yun. Pero yung example ko, yung very obvious na criminal at lay minister, no? Sino yung may pananampalataya doon? Ngayon, yung criminal, kung may pananampalataya talaga yung sa Diyos, magsisisi siya sa kasalanan niya. Magkukumpisal siya, hingi siya ng kapatawaran. Diba? Pero yung nanalangin lang, di pwede. Kulang po yun, no? Yan. Parang nagalit ako doon, Kasi may mga ganun, di ba? May mga tao naman sobrang mataas ang tingin sa sarili nila, no? Pag dahil nasa simbahan sila, no? Pero hindi pa rin 'yon, mali pa rin 'yon. Saan ba tayo? Ito po ay opportunity for the priest to give encouragement. Yan po, sa Liturgy of the Word, of course, the priest can also give a kind of homily, no? Hindi man homily ka to simbahan, no? Pero this is the best time para kausapin mo yung may sakit at mapaliwanag, mapalakas mo yung kanyang loob. Yan. Maipaliwanag mo sa kanya na yung kanyang kalagayan ay paraan niya ng Diyos para maging mas matibay ang kanyang pananampalataya. Na totoo naman po, di ba? Ayan. And encourage the person, no, na parang to hold on to God, no? Yung wag kang bibitaw. Marami kang paraan, marami kang pwedeng masabi sa taong may sakit, no? Ipaliwanag mo ang gawain ni Kristo at siyempre yun nga mga salita na magbibigay sa kanya ng kapanatagan tsaka lakas, no, ng kanyang espiritu, no, para hindi siya yung matatakot o mababalisa, no? Mahirap pag nababalisa, di ba, lalong lumalala yung sakit. Yan. Pero yung maging panatag ka, yun, nakakaan yun. Siguro in other words, no, nare-relax ka. Mas masarap ang magaan ang pakiramdam. Okay? And yun na, binanggit ko na yung kanina, the connection of the sacrament of reconciliation to anointing. Talagang, kaya naunawaan ng simbahan, no? Kasi dito po sa galing kay San Marcos at kahit yung galing kay Santiago ay nagpapahayag na ang pagpapahid ng langis ay kailangan din ng pagkukumpisal, no, o paghingi ng kapatawaran, no, lalo na sa mga nangangailangan nito. Okay, so yung gospel ni Saint Mark, yun yung tinumbok niya, no. Sabi ni Jesus, ipahayag ninyo ang pagsisisi ng kasalanan, no. Kaya sa paggagamot nila kasama din yun, no, yung pagsasabi nila sa mga tao, repent, no, magsisi kayo sa kasalanan ninyo. Okay. Laying of hands, no? So may part yan na may laying of hands na pinapatong sa ulo ng pari yung kanya kamay sa ulo ng may sakit.
Para saan po ba 'yon? Para it reminds us of Jesus, no, laying His hands on the sick. Maski po ang ating Panginoon, pinapatong niya yung kanyang kamay sa mga may sakit, no, hinahawakan niya, no. And that is really very powerful kasi, no, pag hinahawakan mo yung tao, very yun, ano ba yun? Nakakapagpagaling. 'Di ba? Yung the warmth of our touch. Kaya sakramento po talaga ito no. Kasi pagka pinapatong po yung kamay sa ulo ng may sakit, no. Uh, it is God, no. It is like God touching the person. Again, in the person of Christ, yung mga pare in the person of Christ, no. Hindi naman bababa yung Diyos para hawakan tayo. But that is why there is a sacrament, no? In the person of Christ, we touch the head, no, of the person, no? Para imitate Jesus laying His hand on the sick, no? And also, to make that person feel that touch of God's hands. Okay, lagi lang sa pamamagitan ng pari, pero masarap yung pakiramdam yun talaga di ba? Pag ikaw ay hinawakan. Okay. So very powerful yung touching no sa atin no kasi parang assurance yan no. 'Di ba? Kunwari ka pag-exam ka na no, tapikin ka nung ganun. Assurance yan sa atin no. It is an act to call upon the Holy Spirit to bring blessing and healing grace of God no. So yun din po yun no. Hindi lang naman sa may sakit ang laying of hands no. Sa marami ring ibang pagkakataon we lay the hands. That is calling upon no the Holy Spirit. Di ba pag yung pari tawag nagmamas and when he called the Spirit no, he also place his hands above the body and the bread and the wine no, and pray to the Holy Spirit to make it the body and blood of Christ. Okay, so we call upon the Holy Spirit no. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? Gawin mo itong katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. So when we lay the hand on the sick, no, that is the Holy Spirit, no, we call upon the Holy Spirit. Yan. Ito rin po ay nagiging parang a symbol of a gathered community, lifting up a person's need to God on their behalf. Okay, no? So pagka nilalagay yung kamay no, ito naman very symbolic naman ito no ng community rin no na nangangalaga din no and concern nila doon sa may sakit. Okay? Ayan. So sinabi ko na kanina, comforts the sick person through the mediation of the priest or bishop no. Ayan. So may laying of hands. At dito na po dadating ang anointing with holy oil. Yan. The oil for the sick was blessed by the bishop during the Christmas, no? So ito po yung pagkatapos po ng Christmas, no, ready na po yung oil for the sick, no? Dalawa yan, no? Oil for baptism, yung chrism oil, no? And the oil for the sick. Iuuwi namin yung mga pare, dadali namin sa aming mga parokya o kaya iba sa kanilang community, no? Basta pari po, okay? Una po yung that act of blessing of the holy oil, no? By the bishop, no? And then distributing it to the priest, no? And then the priest using it to the community. That is a sign of unity din sa ating mga Katoliko, no? Na tayo po ay pinag-iisa, no? Of course, sa isang pananampalataya, sa isang katawan, no? At parang isa lang yung source natin, our bishop, no? Hindi yan yung kanya-kanyang bless. Hindi po. Binibigay po yan sa atin ng obispo para gamitin natin, no? So we are always in communion with our bishop, no? Yan. So yan, makikita natin how the connection, no, of the faithful, no, happen kahit sa mga ganitong mga unnoticed way of
expressing our or showing our unity to one another and to our bishop. Okay? Kaya nga 'di ba pagka may mga renewal, sisindihan yung kandila, may part doon. Yung pari ang magsisindi sa kanila. Pwede na sila magpasahan pag nasindihan sila ng pari. Pero hindi yung kanya-kanya silang sindi, no? Kasi pagka ganun po, that is a sign, no, of their unity. Okay? Mula sa pari, pinasa sa kanila, okay, at sila magpapasahan. O pwedeng yung pari, isa-isahin niyan, no? Pero maganda rin magpapasahan from one source, no? And that is from the priest. Ganun din po yun, no? Kasi ayaw natin na tayo po ay, kanya-kanya. Kanya-kanya buhay, gano'n. Kanya-kanyang diskarte. Hindi po. Tayo po ay pinag-iisa ng iisang Diyos, no? Sa isang pananampalataya, isang katawan. Yan, kay Kristo. Okay? The anointing, signify the strengthening gift of God and healing from the Holy Spirit, no? So yung pagpapahid na po ng banal na langis, yun na po, no? That is the sacrament, no? The act of God. Sign. Pag sinabi nating sign, it tells of a deeper reality, no? Okay. Tanda. Sa Tagalog, tanda, no? Yung tanda naman, di lang natin ayun yung tanda, no? Pero yung tanda, ibig sabihin, it is pointing to a deeper reality, no? Na hindi kayang makita ng ating mga senses, no? That God is acting on us. That is the sign. While we cannot see it, that is what is happening, no? God acting on us, on the person who is sick. Yan. So, it signify the strengthening gift of God, no? Ito po yung sinasabi ng pari, sa bisa ng pagpapahid ng banal na langis na ito at alang-alang sa awa at pag-ibig sa iyo ng Panginoon, tulungang kanawa niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So the priest anoint the head, the forehead, and the palm of the sick. Yan. Yun po yung parang pinaka-basic naman niya, no? Pero pagka kunwari in danger of death or talagang maghihingalo na, no? You can bless all the senses, no? Eyes, pagkatapos ng forehead, eyes, nose, ears, lips, no? And hands. Yan, kasama po yung yun, no? Pero marami pang, kunwari, ito maganda to kapag yung susunod ko na itatopic sa inyo, yung yung Mass for the Sick, yan. Pero mabanggit ko na rin yan, no? Kasi, pagka, ito lang po, no, yung normal na sa mga tao, no? Sometimes ang rito ay nagsasabi lang na lalagyan ng ulo at kamay, no? Pero paano yung bahagi na kunwari paralyzed, okay? O kaya may sugat, no? O kaya may dito kunwari may tubo dahil nagda-dialysis, no? Makita mo na yung may swelling diyan, no? Can you put a little oil on that? Yan, magandang tanong 'yon, no? Yan. Sasagutin ko 'yan. Bibitinin ko lang kayo. Okay. So yun po, no, yung langis na 'yon, that is actually the sacrament, no? Na ginawa ng ating Panginoon, ginagawa ng pari, but God is acting now because of the sacrament. Okay? Ngayon, alam natin na ito pong anointing of the sick, as I said, is a sacrament not for the dying, no, but for the sick na
So, both the sick and the dying, no? Pero isang note lang, nilagay ko lang dito. Because of the notion that this sacrament is giving up on the dying, many Catholics wait until it's too late to call the priest, leaving the dying person to die without the grace of the sacrament. So, yan yung isang mga yan yung mga misconception about anointing, Pag tinawag na yung pare, mamamatay na ba to? Ganon, O kaya, yun nga, pag alam mong mamamatay ka na, mamamatay na yung kasama mo, tatawagin mo na yung pare, parang sinasabi, mamatay ka na. Yung mga ganong kaisipan, mali po yun mga kapatid. Kaya lang iba, hanggat hindi pa mamamatay, ayaw mo na lang tumawag ng pare. Kasi ayaw nilang masaktan yung mamamatay. Na baka pag tumawag tayo ng pare, sinasabi natin sa kanya, mamatay ka na nga. Ganon, no? Mali po yun, misconception. Kaya nangyayari po, kami po, pagka pupunta kami sa may sakit, maraming cases yung talagang hirap na, hindi na makasalita. Minsan nga unconscious pa eh. Yan, o kaya maghihingalo na. Yung mga ganyan. So, paano po gagawin yung yung rito, no, kapag ganito na mo? Ay magandang mga tanong po 'yan. Yan yung mga ano ba tawag dito? Mga bagay na kailangan mag-decision yung pari, no, kung the best way para mabigyan niya ng pagkalinga ang may sakit na ito o yung mamamatay na ito. 'Yon. Okay? So, kanina binanggit ko na yan, yung panalangin may pananampalataya. Pero bago yan, pag mayroon po kayong kilalang may sakit at di pa naman naghihingalo, tawagin na yung pare, no? Huwag nyo naman hintayin naghihingalo, ha? Hindi po natin siya pinapatay, gusto natin siyang ihanda, ha? Okay, so, sinabi ko na yung kanina, panalangin may pananampalataya. Yan. Ginagawa ang buong rito bilang isang panalangin na may pananampalataya. Hindi pwedeng dapat may pananampalataya yung pari tsaka yung may sakit, no? Yan, hindi yung may sakit lang na yung pari, walang pananampalataya. Mali yun. O kaya yung pari, yung pananlaki ng pananampalataya, mas sakit naman, ayaw naman mag-cooperate, wala ang pananampalataya. Yan, buong pagtitiwala sa Diyos na kayang magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng sa may sakit, no? Kasi we do not close that possibility. Yung isang maluba ang sakit, pero God can make miracles, no? Mamaya, yung paggaling ng tao, di ba? Dahil hindi ka nanampalataya, hindi mo naibigay talaga dapat yung kagalingan ng tao. O kaya yung tao mismo hindi nanampalataya, no? Kaya ng Diyos magpagaling na may sakit. Kaya hindi po ito yung nagmamagic yung pari, no? Talagang ang kailangan pananampalataya. Anyway, ito po iba-ibang mga rito, no, na may kaugnayan sa sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, ha? Pagkukumunyon sa may sakit, pabaon sa papanaw, biyatiko, paghahabilin sa naghihingalo. Iba po yung rito nito, no? Kaya lang, sa amin po mga pare, parang kaugnay na ito doon po sa pagpunta namin sa may sakit, no? Kunwari may sick call, maganda ba pakumunyonin siya o sick call lang naman ang tawag eh. That is also opportunity for the sick person na makapagkumunyon din siya. Yan, ginagawa din namin yon, no? Yan. So, idudugtong mo yung rito ng pagpapahid sa rito ng pagkukumunyon sa may sakit, no? Yan. Paano kung naghihingalo na? Ayan, may mga tanong tayo na tungkol yung pwede pa ba, paano pagka namatay na o naghihingalo na? Yan. Pwede mo pa ba siya mapakumunyon? Pagkaya pa, for the last time, papakumunyonin natin yan. Yan. Pagka wala na talaga, meron pa rin pong rito para po sa naghihingalo. Yan. Pagdadasal yun ng pare, meron pong panalangin. Medyo hindi ko na po madidiscuss yung mga iba pang rito kaugnay nito, no?
Pero siguro sa susunod, no? Kasi iba naman po ito, although may kaugnayan nga po sa anointing of the sick. Yon, ganon. Okay, so baka po, sana po may may napulot kayo at baka po meron kayong mga katanungan, no, tungkol sa diniscuss ko ngayon at mga napag-usapan natin. Kahit yung mga nakaraan pa, maganda masagot din natin yan, ha? Sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po, Father. At syempre, dahil sabi nga po ninyo ay may katanungan, tamang-tama po, marami po ang ipinadalang tanong. Pero bago po natin basahin yung tanong, meron pong nag-comment, sabi po niya, punong-puno po talaga ng grasya ang sacrament of the anointing of the sick. Kaya nga po sabi po ninyo last week, so nanonood siya, Father, ito po ay hindi least among the sacraments. Yes. At eto po, Father, ang unang tanong. Sabi po niya, maaari bang i-anoint ang sanggol o bata? Kailangan ba nila ito? Paano ito ginagawa? Yun. Siyempre, depende nga po iyan. Pareho lang po yung rito, no? Pero ganito, pagka sanggol na nabinyagan na, usually naman ating mga Katoliko, sanggol na bibinyagan na yan, no? At may sakit yung bata, pwede siyang i-anoint, no? Siyempre, hindi mo na siya, there is no need for confession kung ang bata ay sabihin nating 1 taon, 2, 3, siguro hanggang 7 taon, no? Na talagang very innocent pa, pwedeng gawin ang anointing, no, of the sick, no? Although, may mga part kasi sa panalangin na binabanggit yung patawarin ka sa kasalanan, no? Patawarin yung may sakit sa kasalanan. Ibangon yung may sakit, no? Yun po ay minsan makita natin na hindi applicable para sa isang sanggol, isang bata na hindi naman kailangan magkumpisal pa o sabihin nating malinis pa o dalisay pa ang kalooban, no? Kaya po pagka mga sanggol, no, may mga part lang na ano na to, ito na po ay gawa na ng pari, no? He decide na on this, no? May mga part na na-skip, no? Kung kailangan lang yung anointing lang mismo, okay na po iyon, no? Pero yung ibang part na magbabanggit nga po yung patawarin ka sa kasalanan, may mga ganyan, ay ino-omit na po iyon, no? Yan. Pero of course, pagka may sakit nga, lalo na po bata pa at meron ng malalang sakit, okay lang po silang ma-anoint. Yan. Maraming salamat po, Father. Meron pong isang tanong dito. Ang sabi po niya, ano po ang nangyayari sa mga unused holy oil? May expiration po ba yung holy oil? Yung mga hindi po nagamit na oil for the sick ay sinusunog din po, no? Hindi po siya pwedeng itapon kung saan-saan, no? Hindi mo rin siya pwedeng itapon sa lupa, no? That's not allowed. Because that is a blessed oil, ang tama pong disposal nun ay sunugin pa rin po siya, no? Pero yung iba po, ginagamit, para po ma-burn siya, ginagamit siya sa mga altar, ginagawa siyang oil, no? O altar oil, no? Hindi naman masama yung kasi you just want to burn the oil, no? Instead of kesa naman matapon, no? Yun sigurado na magagamit yung oil. Pero nga kung hindi nga magagamit, kailangan susunugin po yun, no? Marami po yung mga bagay na consecrated, hindi po yung pwedeng itatapon mo lang basta kung saan sa yan. Salamat po, Father. Meron pa pong isang tanong. Ang tanong po niya, ina-anoint pa po ba ang mga walang malay o mga unconscious? Yan ang magandang tanong. Siyempre tatawagin yung pare, tapos yung pala wala na malay, no? Wala, nakahiga na lang. Hindi mo nga alam kung naririnig ka pa, no? Well, ganito po yung ginagawa ng pari, no? I-anoint mo pa rin siya, pupahira mo pa rin ng langis, no? Still pray, no, na kung hindi man yung healing of the body, kasi parang wala na, but at least we pray for, yung, pagaanin ang yung hirap na dinadala ng tao na ito, no? Yun kasama yun sa natin, no? Dinadasal natin, no? Pagaanin yung kanyang paghihirap, no? Ibsal, no? Yan parang yun yung term na ginagamit.
na maibsan yung kanyang paghihirap. Okay? Yun, inaanoin pa din. Ngayon, sabi nga natin, kasi kung may mga ganyan, gusto natin mapakumpisal nga sana. Kaya lang, wala nang malay eh. Ano pong gagawin ng pare? Dito na po papasok yung indulhensya, no? Or meron po sa Viaticum yung apostolic pardon, no? Medyo dito po medyo ano lang po, medyo hindi lang po ito malinaw pa talaga hanggang ngayon kung ito ay automatic na pwedeng gawin ng pari kapag gano'n na yung sitwasyon. Dahil hindi na nga makakapagsalita, hindi na makapagkumpisal, and we can give the apostolic pardon, no? Pero ako personally kasi dahil nga alam nga na magpaalam ka sa obispo, no? O kaya sa obispo kay Santo Papa, no? Gagawin mo na 'yon, no? Dasal mo na 'yung para sa tao na 'yun na hindi na talaga makakapagkumpisal. Okay? So, 'yun lang po. Inaanuin pa rin po, no? Pero siyempre hindi na makapisal, hindi na makakapagkomunyon dahil walang malay. Sana pa para Viaticum, pero wala na nga. Better na i-anoint mo na rin siya for the healing of his body and even of his soul with the pardon. Yun. Salamat po, Father. Isa pa pong tanong ay, ang tanong po niya, paano po kung hindi na kayang magkumpisal Yun na ng nga. pinuntahan? Oo. Kaya nga kasi, nag-aalis si Father. Ano ba kayo? Wala nang, di na makapagsalita ito si tatay, ngayon lang ako tinawag. Diba gano'n nga, kinasabi natin. Kasi natatakot tayong tumawag ng pare. Tatawag tayo, yung talagang di na makapagsalita, no? Minsan nga, ano na yung, marami na ako na puntahan din na yung naghihingalo na. Kaya dinadasal ko na yung paghahabilin. Yung huli kong sinabi, yung paghahabilin sa naghihingalo. So, hindi na siya makakapagkumpisal. Ngayon, papasok ulit doon yung indulhensya, no? Na dinadasal ng pare. Lagi lagi lang iniisip kasi ito po yung parang tanong lagi ng mga pagka-uusap kami mga pare. Yung kasalanan ba na hindi na ikumpisal, kahit di siya nakapagsalita na, pwede mo bang patawarin na lang sa kasalanan? O kailangan yung kahit hindi man magsalita, no, maski yung gesture lang na pag tinanong mo siya na nagsisisi ka ba sa lahat ng kasalanan ginawa mo at pisilin niyo po kamay ko, kahit mahinang pisil lang kasi narinig ka noon at konting-konting lakas, that is a sign, no, na oo, yes, oo naman nagsisisi ako, pwede ka na mag-absolve. Pero paano pagka kahit yun wala na din, hindi mo alam kung nagsisisi talaga to. So medyo yung pinag-usapan namin yan. Kaya ginagawa namin yung mga ganyang kaso, yung pare, talagang kailangan mo may ka-decision, no? Na patawarin mo na lang tao ito, you pray the prayer of yung indulhensya para sa taong ito. Okay, ganun na lang talaga. So, yung natin yan, awa ng Diyos, no? Sa awa ng Diyos na sana, kahit hindi na siya nakapagsalita, pero namagitan naman ang simbahan, mapatawad ang taong mamamatay o hindi na makapagsalita. Ganun. Parang ang lungkot nun, no? Opo, Father. Pero salamat po sa Simbahang Katolika kasi hanggang sa huling hininga pala talaga po ay naroon ang simbahan. Siguro po dalawang huling tanong, Father. Ito po yung isa. Mamamatay na po ba ang isang pasyente kung itong may sakit ay tumanggap ng sakramento ng On the anointing? contrary, no? Hindi naman po mamamatay na. Kaya lang yun po yung misconception natin, no? Na pag tinawag na yung pare, ay may tinawag na yung pare sa kabilang kapitbahay, mamamatay na yata si ganun, no? Pero on the contrary, baka nga gumaling pa yung may sakit, no? Dahil sa panalangin, may pananampalataya. So we never know. Yung lahat naman yan nasa karunungan ng Diyos, And minsan ako bilang pare, minsan may mga inaanoint ako na parang tingin ko wala na rin pag-asa. Pag dinadasal ko yung mabibigyan pa ba ito ng lakas ng Diyos, na mag-iisip ka din, no? Kaya lang, bakit hindi, di ba?
dasalin mo pa rin yun na ah, for some reason, may milagro, yung taong nakaratay na, no, na malalang sakit or may tani na yung buhay, so all of a sudden, nag-recover. Dahil po, yung sakramento, gumagana naman po talaga. Yan. Alam mo, pinaka-the best, kahit hindi gumaling yung tao at mamatay na siya, pero tinanggap niya yung sakramento, namatay siyang handa para sa pagtawid mula sa buhay na ito patungo sa kabilang buhay. And again, last effort of the church, no? Kasi ayaw natin may mamatay na separated from God. We want people who are dying, no? Na they are in communion with God, na tinanggap nila yung kapatawaran ng Diyos kasi naghingi sila ng kapatawaran at pinapatawad naman sila ng Diyos, no? At yung mga demonyong nakapaligid, wala silang magagawa because we know that we are protected, no, by God. Ganun. Huling katanungan, Father, pwede pa po bang ibigay ang sakramentong ito kung namatay na ang may sakit? Ayun. Alam nyo, siguro tinatanong niya rin niya yung pagdating ng pare. Parang nandoon na sa ano, no, yung pagpatay na hindi na po talaga. Okay. Hindi na kailangan yung anointing, no, yung sacrament. Kasi sa pagpapagaling yun eh. Pero ako minsan ganun nangyari, may ma-encounter ako na ano pa lang, wala na talaga. Buhay pa naman pero naghihingalo na, no. Instead of anoint the person, gawin na lang yung paghabilin sa naghihingalo, no. Kasi kung naghihingalo na, kung talaga in the process of moment of dying na siya, no. Agawin mo ba sa Diyos 'yon, di ba? Siyempre hindi na, no. Pero ihahabilin mo na lang siya sa Diyos, no. So no need for the anointing, but yung prayer na lang ng yun, paghahabilin. Alam mo, sayang lang kasi ganun eh, no? Pagpatay na, wala na talaga. Pero yung sana yung, may mga ganung case din kasi, no? Nabigyan mo pa lahat, no? Na-anoint mo, napakumpisal mo, nabigyan mo ng viaticum. Tapos a few hours, saka lang siya namatay. Yun the best, no? Kasi, yan. Pero ibig sabihin kasi nga, hindi nila hinihintay masyado yung talagang wala na. Ayan. Maganda talaga. Minsan nga kahit malakas pa no? Pero may lingering sickness naman, pa-anoint na siya. Maganda yung ganun. Okay. Maraming salamat po, Father. At katulad po ng mga nakaraan natin, tayo po ay nasa dulo na ng ating programa. Kaya po, anyayahan pa po natin ang ating mga manonood sa last episode ng ating Faith Factor tungkol sa anointing of the sick. Yun, At ganun din opo. po, hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. Opo. So, salamat po sa inyong pakikinig, no? May isa pa po tayong episode, no? Pag-usapan natin doon yung pag-usapan pa rin po natin iba pang mga rito, tsaka yung epekto po ng sakramento ng pagpapahid ng langis, no? Ano po ba yung mga dala-dali nito para sa atin? At tapos siguro may mga ilan pong mga bagay na magandang makaklarify pa natin tungkol sa sakramentong ito pagka may oras pa po tayo. Ha? So maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos.